na pari, Father Ral, Father Ferds, at ang aking kabatch sa ordination, Father Alan, mga madre ng Daughters of Divine Zeal, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Batiin po muna natin ang bawat isa ng isang mapagpala at magandang umaga. Good morning, magandang umaga. Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng pagdiriwang ng banal na misa para sa ikalimang linggo sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa linggo pong ito, patuloy tayong inaanyayahan na pagnilaya ng mga biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sabi po ni Jesus sa ating Ebanghelyo, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ako ang puno ng ubas, kayo naman ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Mga kapatid, may dalawang koneksyon na makikita tayo sa Ebanghelyong ito. Una, ang mahigpit na kaugnayan ng tagapag-alaga ng puno at ng puno ng ubas. Yan ay ang ugnayan ng Ama at ng Anak. Gayon din naman, inaanyayahan din tayo na tingnan ang koneksyon na isa pa, ang koneksyon ng puno ng ubas at ng mga sanga. Si Jesus at tayong lahat na nakakabit sa puno ng ubas. Paalala po ito sa atin na kung tayo ay lalayo sa puno ng ubas, ang Panginoong Hesukristo, mawawalan tayo ng buhay. Kapag lalayo tayo kay Jesus, unti-unti tayong malalanta. At ang sangang tuyo at walang buhay ay walang kabuluhan at kailangang putulin. Magkakaroon lamang ng kahulugan ng buhay natin kapag nakaugnay tayo kay Jesus. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung mukhang nalalanta. Kapag mukhang nalalanta, ibig sabihin, malayo kay Jesus. Mga kapatid, papaano nga ba tayo magkakaroon ng kaugnayan kay Kristo? Para sa linggong ito, 3 P. Una, panalangin. Pangalawa, pakikipagkaisa. At pangatlo, pagkakawang gawa. Ulitin nga natin, panalangin, pakikipagkaisa, at pagkakawang gawa. Una, panalangin. Mahalaga ang panalangin sapagkat sa panalangin, binubuksan natin ang ating puso sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na marinig ang tinig ng Diyos na nangungusap sa atin. When we pray, God listens. When we pray, we must also listen. Praying is also listening. When we pray, we become more trusting to the will of God and not our own will. Sapagkat ang bunga ng panalangin ay kababaang loob. Ang bunga ng panalangin ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang bunga ng panalangin ay isang pusong nagpapasalamat. Alam nyo, minsan may nabasa ako na isang post. Sabi doon, "There are many languages to convey love, but prayer is the most beautiful." Kaya nga mga kapatid, ang pinakamagandang regalo na pwede nating maibigay sa isang tao na ating minamahal o ating pinapahalagahan ay ang regalo ng panalangin. The most sweetest thing is when we say to the people we care about, "I remember you, I will pray for you. Naaalala kita at pinagdarasal kita."
Kaya nga kapag meron kang kaibigan o kakilala na nagsabi sa iyo na naalala kita sa aking mga panalangin, magpasalamat ka ng gusto. Kasi yan ang pinakamagandang regalo na pwedeng ibigay sa isang taong mahalaga sa iyo. That is the most sweetest thing we can say to the people we care about. Pangalawa, nananatili tayong nakikipagkaisa kay Kristo sa pamamagitan ng pakikipagkaisa. Kanino tayo makikipagkaisa? Makikipagkaisa po tayo sa gawain at misyon ng simbahan. Alam nyo, minsan narinig ko na ang katuwirang ito. Sabi, I am spiritual without being religious. Narinig nyo na ba yon? Alam nyo, minsan may mga taong ganyan ang kanilang paniniwala. I am spiritual without being religious. Ito'y pananaw kung saan maaari naman akong maging isang spiritual person, quote-unquote, nang hindi humaanib sa gawain at misyon ng simbahan. Subalit mga kapatid, kailangan natin ang simbahan. Kailangan natin ang mga sakramento. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya natin ay lumalakas dahil sa simbahan. Minsan may mga taong ganito ang katuwiran. Gagawa na lamang ako ng mabuti. Hindi ko naman kinakailangang magsimba. Hindi ko naman kailangang mangumpisal sa pari. Dahil pwede naman akong dumiretso at humingi ng tawad sa Kanya. I don't need the church. I only go to Mass as long as it makes me feel good. As long I am comfortable. Mga kapatid, tandaan natin, dapat kakabahan na tayo. If my faith preaches only prosperity, the good life or blessings, and leave out the rest, especially the value of suffering, turning away from a life of sin and living a moral life. Kakabahan na ako kapag ang itinuturo ng aking pananampalataya ay puro na lang prosperity, puro na lang magandang buhay, puro na lang biyaya, and leaving out the rest. Mga kapatid, tandaan natin, ito ay simbahan ni Kristo. At sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, kung ibig ninyong sumunod sa akin, limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. We cannot deny the Paschal mystery. Bahagi yan ng ating buhay Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, si Jesus ay nananatili sa simbahan. Sa banal na salita na ating pinagninilayan tuwing tayo ay nagsisimba. Sa mga sakramento na ating ipinagdiriwang. At sa komunidad na natitipon at nagdiriwang. Tandaan natin, the community gathered is also the body of Christ. Kailangan natin ang isa't isa. And we are sustained because of the faith of the church gathered together in Christ. Kaya nga kapag ikaw ay nalalayo na sa simbahan, o kapag meron kayong kakilala na nalalayo na sa simbahan, paalalahanan ninyo. Kapag merong isang taong lumalayo sa simbahan, minsan, yan ang mga taong madaling mabuwal. Kapag panahon ng krisis, kapag panahon ng problema, nakararanas ng iba't ibang klaseng insecurity. Kailangan natin ng bawat isa because we are sustained by the faith of the church gathered together in Christ. Pangatlo at panghuli, para manatili tayo kay Kristo, ang puno ng ubas, kinakailangan natin ang pagkakawang gawa. Dahil sa paglilingkod sa kapwa, makikita natin ang mukha ng Diyos. Di ba sabi ng ating Panginoon, ako'y nagutom at iyong pinakain.
Ako'y nauhaw at inyong pinainom. Ako'y taga-ibang bayan at inyong pinatuloy. Hubad at inyong pinaramtan. Nagkasakit at nasa bilangguan at ako'y inyong dinalaw. Yamang ginawa ninyo ito sa aking kapatid, kahit na sa pinakamaliit ay sa akin ninyo ginawa. Mahalaga po ang kilos ng pagkakawang gawa, sapagkat ang mabuting gawa, nagbubunga yan ng marami pang mga mabubuting gawa. And we become more fruitful when we open our hearts to the least, the last, and the lost. Hindi po kailangang malalaking gawain, basta't ginagawa natin ang mga bagay ng may pagmamahal at pagmamalasakit. Doon natin makakatagpo ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, ang misyon natin ay hindi lamang nagtatapos sa loob ng simbahan. Mas umiigting ang ating misyon paglabas natin ng simbahang ito. 3 P. Natatandaan niyo pa ba? Panalangin, pakikipagkaisa, at pagkakawang gawa. Mga kapatid, bago ko tapusin ang aking homily, nais ko pong samahan ninyo ako na magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng pagkapari. 17 years ago, kami ni Father Alan Oresca, yung paring nakaupo sa dulo, ay tinanggap namin ang regalo ng banal na orden sa lubhang kagalang-galang Gabriel V. Reyes doon sa katedral ng Antipolo. 17 years ago. Mga payat pa po kami noon. At konti pa lang ang aming mga puting buhok. Si Father Alan, marami pang buhok yan sa noo. Pero ngayon nauubos na rin. No? Salamat sa biyaya ng pagkapari. Masasabi ko na yung ministry namin ni Father Alan ay mabunga. Hindi dahil sa aming sariling gawa, hindi dahil sa aming mga achievements, hindi dahil sa aming mga ginawang mga magaganda na mga bagay. Bagkus, masasabi namin na naging mabunga ang aming ministry dahil sa biyaya ng Diyos at sa pagtutulong-tulong ng maraming mga tao na nagdasal, sumuporta, at umalalay sa amin. Actually, kung aalalahanin ko at babanggitin ang mga pangalan ng mga taong tumulong, nagtaguyod, nanalangin, sumuporta sa akin, baka mamaya hapon na, hindi pa tayo tapos. Marami po kayo na naging bahagi ng aking buhay pagkapari. A priest is not a priest for himself. A priest is a priest for the community. Kaya nga po, bahagi po ng pagdiriwang ng isang pari na kasama niya ang sambayanang natitipon na nagpapasalamat sa Diyos. Ang tawag po ng buhay pari ay hindi tawag na maging successful. Ang tawag po ng pagiging pari ay hindi ang maging popular o maging sikat dahil marami kang nagawa o marami kang naipagawa. Ang tawag ng pagkapari ay hindi yung ma-assign sa mas mataas na pwesto sa simbahan. Ang tawag ng pagiging pari ay ang tawag na maging mabunga at masasabi lamang na mabunga ang buhay ng pari kung marami ang lumago sa pagmamahal kay Kristo at sa simbahan. Baliwala po ang aking pagkapari, wala pong saysay ang aking pagkapari kung hindi ko po kayo nailapit sa Diyos na nagmamahal at nagpapatawad sa atin. I would like to end my homily with Saint Teresa de Avila. And I quote, Christ has no body now but yours
No hands, no feet on earth, but yours. Yours are the eyes with which He looks with compassion on this world. Yours are the feet with which He is to go about doing good. Yours are the hands with which He is to bless us now. End of quote. Go, be fruitful, and produce fruits of love. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.